Mga kapatid at kabayan, sobrang good news. Pilipinas planong bumili ng mga brand new Tejas fighter jet, 155mm howitzer, attack at mga utility helicopter mula sa bansang India. Pilipinas nakaplanong bumili ng mga dagdag ng mga BrahMos missile para sa Philippine Army at sa bagong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Nag-offer sa atin ang bansang India ng kanilang mga defense equipment katulad na lang ng Tejas Mark 1 Prakand Light Attack Helicopter, Haldrup Utility Helicopter, at ang kanilang pinakabagong 155mm howitzer o Advanced Towed Artillery Gun System. Ino-offer ng India ngayon ang kanilang mga indigenous light fighter jet na Tejas Mark 1 na may naval strike capability o kakayanang makapagdala ng mga anti-ship missile, katulad na lang ng mga BrahMos Next Generation Missile na kayang i-launch sa pamamagitan ng mga submarine, warship, land-based platform, at sa pamamagitan ng mga fighter aircraft, katulad na lang ng mga Tejas. Ang mga Tejas Light Fighter Jet na inaalok sa atin ay mahihalin tulad sa mga latest version ng FA-50, Block 20, at kung capability lang din naman ng Tejas Mark 1 ang pag-uusapan, mayroon itong UTAM Active Electronically Scanned Array o AESA radar na gawa ng Defense Research and Development Organization ng India. Capable ang mga AESA radar na makapag-track ng nasa 50 targets sa layong 100 kilometro mahigit at makapag-engage ng 4 na target simultaneously. Armada din ng samot-saring mga missile at bomba ang Tejas, katulad na lang ng mga Derby at Python 5 air-to-air missile na ginagamit din natin sa ating mga Spider Air Defense System. Armada din ng air-to-surface missile ang mga Tejas, katulad na lang ng BrahMos Next Generation Missile. Ino-offer ng India sa atin ang kanilang mga Tejas Mark 1 dahil nangangailangan ng ating Philippine Navy ng isang aircraft o isang warplane na may naval strike capability. May tuturing din na pang force multiplier ang Tejas at magagamit din natin itong pang patrol sa West Philippine Sea, gayon din sa East Philippine Sea o Benham Rise. Isa pang inaalok sa atin ngayon ng India ay ang kanilang mga attack helicopter at ang mga utility helicopter at ang kanilang 155mm howitzer. Sa ngayon, hindi priority sa bagong Horizon 3 ng AFP Modernization Program ang pagbili ng mga attack helicopter katulad ng HAL Prakand dahil mas nakafocus sa external threat ang ating armed forces at hindi na sa mga local insurgency katulad ng dati. Ang mga Haldrup Utility Helicopter naman na offer ng India para sa Philippine Coast Guard ay magagamit sa mga search and rescue operation. Pinaplano namang palitan ng Philippine Marine Corps ang kanilang mga lumang M1 o 105mm towed howitzer ng mas malalaking kalibre katulad na lang ng bagong offer ng India na 155mm Advanced Towed Artillery Gun System na gawa ng Bharat Forge at Tata Advanced System. Ang maganda sa offer na ito ng India, pwede nating i-manufacture o i-assemble dito sa ating bansang mga ATAGS 155mm howitzer. Napakalaking bagay ang offered sa atin ng India, lalo na't malaking pondong inilalaan para sa bagong Horizon 3 ng AFP Modernization Program at mas pinalawig pa ito ng 10 taon upang maisiguro na makakabilit magkakaroon ng ating armed forces ng mas advanced na mga kagamitan upang labanan ng tumitinding banta ng China at ng mga kaalyado nito sa buong Indo-Pacific region. Samantala sa isa pang balita, muling madidelay ang dapat sanang delivery ng unang mga batch ng land and shore-based BrahMos anti-ship missile na proyekto ng Philippine Marine Corps. Ayon kay Max Defense Philippines, ang dahilan ng pagka-delay ng delivery ng mga BrahMos missile ay dahil sa hindi pa natatapos ang mga basing facility dito sa ating bansa dahil di umano sa pabago-bagong panahon. Bibili din ng mga sariling BrahMos missile ang Philippine Army at hinihintay na lang na mai-deliver ang unang 3 BrahMos missile na para sa Philippine Marine Corps bago simula ng Philippine Army ang pag-acquire ng 2 hanggang 3 BrahMos missile depende sa ilalaang budget para sa naturang proyekto. Ayon din sa mga balitang atin pang nakalap, interesado din ang Pilipinas na bumili at magdagdag pa ng mga BrahMos anti-ship missile. Isa sa mga nasa priority list na defense equipment na kailangan ng Pilipinas para sa bagong Horizon 3
ay ang mga land and shore-based anti-ship missile katulad na lang ng BrahMos. Pinili ng Pilipinas ang mga BrahMos missile dahil isa itong supersonic cruise missile na may bilis na Mach 2.8 o nasa 3,450 kilometers per hour. Sa ganitong bilis, may hihirapan ng kalaban na i-intercept ang mga BrahMos. Bukod sa napakabilis din ng mga BrahMos missile, kaya din ito makapagdala ng nasa 200 kg hanggang 500 kg na mga payload o warhead. Ang katumbas ng 200 kg na warhead ay nasa 500 kg na dinamita na pampasabog, kaya sa oras na tumama ito sa anumang barkong pandigma o warship ng mga kalaban ay napakalaking pinsalang maidudulot nito. Sa ngayon ay offer pa lang ang binibigay sa atin ng Indian government at wala pa talagang official na transaksyon sa pagitan ng Pilipinas at India, at tanging BrahMos pa lang ang ongoing project sa pagitan ng Pilipinas at India. Bagamat offer pa lamang ito, ay magandang seryosohin na ng Pilipinas ang offer dahil bukod sa local manufacturing na maaaring offer ng India na makakatulong sa ating defense industry, at makakatulong din ito sa lumalago nating ekonomiya, maaari ding makatulong ang India sa binubuo nating self-reliance defense posture o paggawa at pag-manufacture ng sarili nating mga kagamitang pandigma nang hindi na kinakailangan pang bumili sa ibang mga bansa. Sa mga kababayan nating hihirit at magsasabi na dapat umanong unahin ang mga pangangailangan ng ating bansa kaysa sa modernization ng armed forces, paulit-ulit ko ding ipapaalala na hindi malawak ang militarisasyon kundi paghahanda sa maaaring maging kaguluhan sa Indo-Pacific region, bunga ng ginagawang agresyon ng China at sa Taiwan, pati na din sa South China Sea. Sa ngayon, sana makita na ng mga mambabatas natin ang malaking problema patungkol sa China ay hindi lamang napakaliit na problema, kundi malaking banta para sa seguridad ng ating at ganon din sa soberanya ng ating bansa.